8/11, malaman lang natin yung ginagawang hakbang tsaka ano ba ang sitwasyon ngayon ng mga retailers natin. Dito nga sa issue ngayon na mataas na presyo ng mga bilihin kasama na ang presyo ng produktong petrolyo. Yan. Welcome po sa programang Tandem ng Bayan sa DZMM si Sir Roberto Bob Claudio Sr., Chairman ng Philippine Retailers Association. Sir Bob, good morning po. Christian at Doris sa DZMM. Good morning, sir. Good morning sa inyo, Doris and Christian. Magandang umaga rin sa mga taga-pakinig natin. Opo, maraming salamat Sir Bob. Sa mga nakaraang linggo po at araw ay nakita po natin yung epekto nga po nung kaguluhan dyan sa Middle East, nakaka-apekto na po sa presyuhan ng mga produkto. Pero sa panig po ng mga retailers, kamusta po ba yung presyuhan natin ngayon sa mga produkto? Kamusta po ang inyong pag-aangkat o pagdidistribute po ng mga produkto? Sa ngayon, Christian, medyo nakokontrol pa naman natin. Nakaka-2 linggo pa lang naman itong gulo sa Middle East. May mga inventaryo pa ang mga retailers at saka yung mga distributors natin. So, hinihiling namin sa mga retailers at saka mga distributors, kung pwede, hold nyo lang yung mga presyo, wag muna magtaas, dahil may inventaryo pa naman tayong inuubos. Until such time na mag-replenish tayo, siguro dun papasok yung mga matataas na presyo. Pero in the meantime, we are holding and DTI is watching out to make sure na walang mga price opportunist na mga retailers or distributors na magsasamantala ng sitwasyon. Opo. Ano-ano po mga produkto ito, Sir Bob, na pinag-uusapan natin na meron pa tayong supply at kaya po pong tumagal hanggang siguro sa mga susunod na kakailanganin po nating bumili o mag-angkat po? Karamihan naman dito pagkain, yung mga imported products, meat, canned foods na mga hindi gawa dito sa Pilipinas. Pero ang advice din namin is sa mga mamimili, lipat muna tayo sa mga locally produced products para naman na maibsan natin yung problema ng taas ng presyo. And maybe also mapatronize na rin yung mga Philippine-made products. Mas makakatulong yon para hindi naman tamaan ng mga mamimili natin ng mga matataas na presyo. Opo. Ano po nakikita nyo na worst case scenario? Kasi hindi natin alam, partner, kung hanggang kailan itong kaguluhan na ito. Walang deadline walang timeline Yun, exactly. Walang deadline at saka parang walang patutunguhan, walang end game na sinasabi ano ba ang gusto ni Trump, kaya medyo the worst case scenario is if this goes on for another 2 to 3 or even a month, 3 weeks to a month, magkakaroon na ng shortage worldwide. Kaya ang problema is hindi na lang yung pagtaas ng presyo, kung hindi pagkawala ng mga produkto na kailangan ng mga mamimili. Opo. At dito sa atin, Sir Bob, kapag ganun ang nangyari, kung sakali nga pong wag naman sana, pero abutin ng 2-3 buwan pa yung kaguluhan, ano magiging sitwasyon natin ngayon dito? Yun na nga, magkakaroon tayo ng problema sa mga ibang produkto, lalo na yung mga imported na produkto. Pero as advice nga namin sa PRA, sa retailers, sa mga mamimili, ipatronize natin muna yung mga local products kasi dito namang gawa. So, makakaahon tayo sa problema na ganito. Oo. Pero ano po sinasabi ninyo na mga local na produkto? Kasi parang lahat tayo, lalo na po ito si Christian, batang-bata, namulat na po yan po sa puro imported. Mga dilata, diba? Luncheon meat, corned beef. Correct. Hindi na natin alam kung alin doon ang locally made. So, ano po ba ang dapat gawin dyan? Bukod sa pag-monitor ng mga presyo, meron ba dapat sabihin, ito kung kunyari gusto mong bumili ng ganitong tatak ng corned beef tuloy, nitong produkto na ito, ito na lang ang bilhin mo. May option. Oo, kasi local ito. Yun, isa yun. Then isa rin is mamatyak din yung mga mamimili. Mag-canvas kayo, umikot kayo sa mga palengke, sa supermarket, sa mga convenience store.
tingnan ninyo kung meron kayong ibang mabibili na mas mababa ang presyo. Ano lang naman to, konting sakripisyo lang muna sa mga tao, sa mga mamimili para maibsan natin itong problema. Opo. Kamusta Opo. naman po, Sir Bob, ang coordination ninyo sa mga local manufacturers? Hospital, nababanggit po natin na mas mabuting i-boost natin ang local production. Ano? Tama. Siyempre, baka po may mga byproducts sila or yung mga raw materials sila nanggagaling din sa ibang bansa. Baka yung mga imported din sila dun sa mga materials. Ano pong assurance sa atin ng mga nakakausap nating local industries na kung sakaling sa kanila tayo magdepende ay hindi naman din bibigat ang bulsa natin sa gastos? Yun nga. Nakausap na namin, may mga koordinasyon na kami dun sa mga manufacturers natin na i-maintain nila yung production capacity nila. Huwag nilang bababaan at hanggat maaari ma-satisfy yung requirement ng mga consumers. Ano? Doon umaasa naman kami. At saka sinabi namin, hanggat meron pang inventaryo sa lumang presyo, huwag samantalahin na itaas ang presyo para lang kumita. Yun na nga po. Sama-sama naman tayo dito sa problema na to. So, medyo nagko-cooperate ang mga manufacturers. And Oo. kami naman mga retailers, sinisigurado namin na we are properly inventoried. Nandyan yung mga produkto sa mga shelves at abot kaya ng mga mamimili. Opo. Wala naman pong hoarding na monitor kayo. Wala naman, wala. In fact, yun ang request namin nga sa mga manufacturers sa mga retailers. Huwag naman samantalahin na mag-hoard kayo para lang maibenta sa mataas na presyo at magkakaroon ng shortage. Oo. Pero request din namin sa mga mamimili, Doris at Christian, huwag tayo mag-panic buying. Yes. Muna. Kasi lalo lang lalala ang problema pag nag-panic buying tayo. Ibig sabihin, yung bibili tayo ng sobra sa pangangailangan nila sa araw-araw. Yung bilhin niyo lang yung pangangailangan ninyo para lahat magkaroon ng allocation, hindi tayo nauubusan. So Tama. yun din ang appeal namin sa mamimili. Oo. Bumili lang ng kung ano ang kailangan nila. Pero, Sir Bob, sa palagay ninyo, ang mga tao ay handa sa ganyang klaseng talagang Christian, bagong panibagong pag-a-adjust sa Yes. buhay natin ngayon. Handa ba Hindi tayo lang- ganyan? No, hindi lang bagong pag-a-adjust, kundi malaking pag-a-adjust dahil malaki talagang ngayon lang nakakaranas sa mundo ng ganitong kalaking problema dyan sa Middle East at ang epekto sa oil. Lahat na yan, pag yung epekto ng oil, presyo ng oil umakyat, lahat na yan, yung mga delivery cost, transportation cost, logistics cost ng pag-deliver ng mga produkto to tataas. To manufacture the product will also go up. So talagang eventually mangyayari yon. Ang atin na lang is to hold on for as long as we can and kung anong pwedeng tutulungan natin na magagawa para wag Opo. tumaas ang presyo kaagad. Correct. So, kapit lang talaga. Hari nawa. Oo. Opo. O, sige. Sir Diyan Bob. muna. Magpapa-update kami sa susunod, Sir Bob, ha? Kung meron pong update, tawag ulit kayo dito Opo. sa atin. At Agad-agad. Sige po. Sige Doris, Christian, maasahan ninyo. Maraming salamat keep po. you posted kung ano nangyayari. Opo. I hope it doesn't get any worse than Sana Sana po. Sana. Yeah. Panalangin po natin yan. Kailangan ng Oo. taong bayan ng update mula po sa inyo. Salamat Oo. po, Sir Bob. Thank Maraming you po. salamat, po din. sir. Salamat. Thank you po. Si Sir Roberto Bob Claudio Sr., Chairman ng Philippine Retailers Association.